Sara. At ngayon makakasama natin via Zoom para siyempre magbigay din ng kanyang legal insights. Paborito rin natin to dito sa DZMM Teleradio, ang spokesperson po ng Trillion Peso Movement at convener ng Isang Bayan Coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Caliera. Attorney, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan. Yes, sir. Good morning, Danny. Good morning sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat. Good Kamusta, morning. Danny? Basta ikaw, andito ako. Basta para Yun. sa'yo. Ganun ba? Maraming salamat Talaga namang kami rin ay honored at dahil nandyan ho kayo. So kahapon pag-usapan natin dahil kami talaga nakabantay kami diyan sa impeachment trial. So wala akong testigo pero maganda mahinahon, very composed ang presentation ng dalawa. Defense, si Attorney Michael Powa at syempre si Congressman Chel Jokno naman sa panig ng prosecution tungkol dito sa pagbubukas ng mga tax at bank records na subpina na kinu-question din ng defense. Ano ho ang takeaway nyo doon, Attorney Calleja? Well, tama ka dyan, Danny. Maganda yung talakayan kahapon at sana naintindihan ng mga ating mga tagapakinig, tagapanood. Pero siguro, paalala ko lang a few takeaways sa kahapon. Number one, ang Senate Impeachment Court, ito pong trial court sa Senado para sa impeachment, ay sabi nga nila sui generis. Ibig sabihin, nag-iisa yan. Wala ho yung kapareha. Tama. Meaning, sarili nilang mga rules, regulations, sarili nilang mga palakad, pwede nilang gawin. At ang importante dito, ito po ay accountability and transparency. Ito po para sa ating mga public officials na hindi mo basta-basta makakasuhan sa ordinaryong korte at sila lang ay pwedeng kasuhan through an impeachment process. Yan po ang number one, no? Kaya makikita natin na talagang kumbaga mas mataas to sa lahat ng kakaibang mga korte, no? At yung pinag-uusapan dito, yung bang AMLA, yung bang ITR records, yung bang bank records, confidential po yan. Yan po ang tanong kahapon, di ba, Danny? Tama. So, isa-isahin po natin yan. Ang bank records, nasa bank secrecy po yan. Malinaw na ang bank secrecy law at sinasabi po sa ating batas na impeachment is an exception. So malinaw po sa ating batas pag ikaw ay nasasakdal sa isang kaso ng impeachment na kung saan tayo ngayon ay nasasakdal si VP Sara, exception po ang bank secrecy. Ibig sabihin kung ito po ay exception, pwede pong buksan, pwede pong dalhin at pwede pong busisiin ang bank records, no? Pagdating naman po sa AMLA, at doon sa kasama din po dyan yung sinasabi nilang yung tawag dito, yung secrecy law. Yeah. Ang usapan po dyan kung meron pong valid subpoena from a legitimate legal jurisdiction or court. Ito pong sabi nga natin, sui generis po itong impeachment court. Nag-iisa po ito. Ito po valid court, no, of valid court of valid jurisdiction. At pagdating naman po sa ITR, malinaw naman po na meron din pong exception yan pag yan po pinayagan po ng ating presidente. At paano po nangyari yan? Pagka humingi po ang commissioner ng BIR ng permiso sa presidente kasi siyempre isusubpina ng Senado ang commissioner ng BIR na dalhin at ipakita ang mga dokumentong ITR ni Vice President Sara, hihingi po siya ng permiso sa presidente at ito po pagbibigyan ng presidente. Nangyari na ba ito, Danny? Nangyari ito nung panahon ni Corona. Humingi ng permiso ang then Commissioner Kim Henares at siya po pinayagan dalhin ang mga ITR records ni then CJ Corona at ito ilinabas sa mismong impeachment court din nung panahon ng impeachment itanong ko lang. Pero itanong ko lang, iputulin kilang kita doon. Yung sinabi mo, pinayagan na buksan yung tax records ni kay Chief Justice Corona. Ibig sabihin, nakakuha ng go signal si Kim Henares sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Tama ba? Opo. Okay. Tama po kayo dyan. Tama po kayo, Sir Danny. No?
Kaya ngayon, ang gagawin ng commissioner ng BIR, once kung payagan siyang bigyan ng subpoena, kung magboboto ang Senado na isubpoena ang BIR records, so Oo. siyempre ang i-address yan sa commissioner ng BIR at Oo. hihingi po ng permiso ang BIR commissioner mula sa presidente at pag siya po ay binigyan ng permiso, pwede po niyan dalhin sa Senado ang bank records at ipakita sa impeachment court ang mga records ni VP Sara. Attorney, if ever na let's say dumating nga sa punto na let's say payagan nga ng impeachment court, sabi niyo naman impeachment court exception lagi yan 'di ba? Dito sa pagbubukas or bank secrecy law at saka itong mga sa AMLAC. Kung sakaling payagan itong tax records, you don't see any reason why the president will refuse to give the order to the BIR na si Charlito Mendoza, tama ba? Hindi naman po natin nakikita at ilang beses na rin nagpahayag ang ating Pangulo na siya po for Tutugon? transparency, for accountability. Kaya wala naman ho ako nakikitang hadlang para hindi niya payagan to at hindi rin naman pwedeng magsabi yung si kampo ni Vice Presidente na gagawin politika to o may persecution dahil ang gagawin naman ni Presidente alinsunod naman sa batas. Wala naman siyang gagawing halong politika, wala na naman siyang gagawing masama. Bagamat kung siya ay papayag na bigyan ng permiso si Commissioner Mendoza ng BIR para buksan ang dokumento, ito po ay sang-ayon sa batas. Attorney, alam mo, gusto ko lang at least medyo matagal na rin tayo dito sa larangan ng politika, no. Nasaksihan natin kasi yung 2001, panahon ni President Era, yung 2012, yung panahon ni Chief Justice Corona. So dalawang impeachment na 'di ba, na trial na tayo ay saksi dahil matagal na rin nga tayo dito. Nung una, yung 2001, magbalik tanaw tayo at least, 'di ba? Yung una, 'di ba, yung 2001, ganyan din yan 'di ba? Meron ding itong isinalang din, 'di ba, ng mga bank records. Supposedly, hindi nabuksan yung second envelope. Yun yung tungkol sa Jose Velarde account. Sabi nila na baka raw pag-aari ni dating Pangulo Estrada. Ano nangyari? Nag-EDSA 2. Tapos itong 2012, parang lesson learned nung sa 2001, pinayagan naman. At ang maganda nga, sinabi nga ni Chel Jokno doon sa kanyang presentation nga kahapon, mismo sila, 'di ba, si Alan Peter at saka si Chis Escudero ang mga talagang nakipaglaban na para buksan yung mga asalin, 'di ba, yung mga records, yung bank records. At yun, at ang nauwi doon ay talagang doon na convict, no? 21 senators ang nag-convict kay mismong Chief Justice Corona. So in this case, ang para nakikita ko baka siyempre yung yung aral sa kasaysayan natin, kung hindi mo bubuksan yung mga ganito, ang maganda nga yung parang closing nga ni Chel Jokno, sabi niya 'di ba? If you are trying to make yung confidentiality as an excuse, we can never find out the truth. 'Di ba? So anong tingin niyo, Attorney Howard, based on din doon sa doon sa mismong aral ho ng 2001 at saka 2012? Tama ka, Sir Danny, no? Yeah. Matuto tayo sa ating history. Sana naman hindi mangyari yung second envelope na kung Hindi hindi binuksan. mabuksan hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero siguro may diferensya kasi ito nung panahon na yon. Siyempre si presidente ang ini-impeach, ngayon naman si vice presidente ang ini-impeach. So may diferensya sa posisyon na hihingin na ma-impeach, Number two, siguro paalala lang natin, ikaw na rin po nagsabi at binention na rin kahapon, si Senator Chi, si Senator Alan, pinaglaban nila na buksan talaga ang mga dokumento yung kay nung Corona, panahon trial. ng CJ Corona. Siguro panahon para sila ay maging consistent, no? Pareho lang naman ang issue, bagamat maalala natin nung panahon ni Corona, ang pinag-uusapang unexplained wealth or mga isyung pera na pinag-uusapan noon nasa mga 40-50 million or maybe basta alam ko, less than 70 million, 50-70 million lang ang pinag-uusapan. Noon yun, tama. Kung 80 million maalala ko. at saka $2.4 million
na dollar Oh, account. so 'Di ba? Yun yung doon siya na ano nadali, 'di o ba yung sabihin na conviction? natin mga 100 million pesos, kung Oh, yung sa 100 million pesos nabuksan ang oo. mga bank records pati na at Mm. saka pati Mm. dollar records, 'di ba? Pati dollar Yeah, accounts tama. na Wala sa buksan. SALN, wala sa SALN. Yun yung ano Oo. parang binasa na naman natin yung Oo kasaysayan 'di nga, ba? kasi ganun Oh, din naman ito, oh, Danny, di ba? Meron oo. mga unexplained wealth, tapos kaya bubuksan yung salin, kaya Mm. titignan. Kaya kung makita mo, ang hinihingi ng prosecution mula 2007 Kasi kailangan Mm. ikumpara talaga Oo. na from the past up to the present. Kasi paano mo nakuha yung Oo. ganyang billion-billion na Oo. transaksyon sa AMLA, meron 6.7 billion transaction. Kaya nga Oo. kung maalala natin, sabi nga natin, magbalik tanaw tayo, kung nabuksan natin ang mga bank records ni CJ Corona for 100 million pesos thereabouts, bakit hindi natin buksan? Mas malaki po ito, 6.7 billion pesos na hindi mapaliwanag kung saan napunta, saan nanggaling, at 620 million na confidential funds. Oo. So siguro Oo. tayo para sa taong bayan, kailangan busisiin talaga natin to at malaman kung ano talaga ang nangyari. Oo. For the ano nga, yung konteksto lang kahapon nung mismong presentation at saka yung argument nga na binigay ni Chel Jokno ni Congressman from 2007 up to 2013 when she was vice mayor, kasi 2007 to 2010 vice mayor si VP Sara, tapos 2010 to 2013 mayor siya. Meron silang na-accumulate na wealth na supposedly yung kanyang datos na ginamit almost mahigit sa 3 billion pesos. So yun lang, ibig sabihin, and they have records at kung merong masumpi na nga na let's say bank executives or taga-AMLAC na magsasabi tungkol dito, di ba nagulat din ho ba kayo nung narinig nyo yung billion-billion na yun na sinabi sa argument ho ni Chel Jokno na dapat di ba dapat malaman kung wala naman tinatago bakit kailangan ipigilan, di ba, attorney? Tama ka dyan na Ah. Danny. Siguro ang tanong natin dyan, sana all. Ganun ba? Kaya yung mali-malita na uso kaya nga Hindi. billion-billion nagulat. Oo. Kasi nga Danny, sa laki ng Ah. perang yan, ilang bilyon, baka hindi maliit yan, baka balikbayan box ng laman yan. Oo, kaya nga So for now, anong expectation mo sa Monday? 'Di ba they will be given time na magsalita, 'di ba? Para at least siguro yung iba diyan ipaglalaban na buksan, yung iba naman hindi. 'Di ba doon natin malalaman na more or less this early yung leaning, 'di ba, ng bawat senador, attorney. Opo. Siguro idagdag ko lang bago ko sabihin yan, Danny. Explain ko lang din yung ilang punto naman ng depensa, yung depensa nila ng due process na sabi nga Oo, yung hindi naman fishing daw dapat expedition, fishing fishing expedition. expedition dapat hindi naman buksan Due kung hindi naman process. nararapat. At sabi nga nila bakit kasama pati dun sa asawa ang nasasakdal yung vice president lang, Oo, di ba? oo, Yung mga tama. Yung argument ganyan po na gayon, ang hindi raw kanilang mga impeachable argumento. officer, So, hindi raw alam impeachable. mo, Danny, pag sinabi natin due process, ang due process basically ang sinasabi sa batas niyan right to be heard. Yun Okay. lang po yan, no? Oo. Meron kang hindi ka parang inaakusahan, hindi ka dinidesisyonan na guilty nang hindi ka binibigyan ng pagkakataon maibigay ang storya mo, ang posisyon mo Oo. o ang gusto mong sabihin. Ngayon, ang tanong ko nga, di ba, ang pinakamaganda para sabihin kung anong gusto mong sabihin isaliwanag natin lahat, di ba? Oo. Ipakita natin na wala tayong tinatago. Kasi kung meron tayong tinatago, di napaka-defensive. At paano ka magpapaliwanag kung meron kang Tama. tinatago? Di ba? Okay. So ngayon, Opo. sorry. So abangan natin yung Article 2 na yan, no, dahil na nakalatag na yan sa Lunes, no. Pero ibig sabihin, ito namang lihis lang ako doon sa Article 4. Yun nga yung tatapusin na, hopefully, magiging huling testigo na raw doon sa grave threat si Attorney Matibag ng NBI. So very crucial din ang kanyang magiging role sa Martes naman, magte-testify siya. Pero para bang okay din ba sa inyo na na-drop na ho si Attorney Zulaika Lopez, si Belinda Bello at saka yung mga journalist, aalisin na sa listahan ng mga witnesses ng prosecution at huhulihin na lang si tingin nyo ba malakas na ang kanilang ipiniristang ebidensya with di ba si Lotok lang at si Kalilong ang iniharap nila ng prosecution? Maganda po yung kasing dalawang Yung testigo strategy? nila. Oo. Opo, maganda po yung kanilang dalawang testigo, hindi po natibag ng depensa at klaro na patunayan, number one,
na yung video at yung mga sinabi ni Vice VP President Sara. Sara, totoo. Hindi ho ito AI, hindi ho ito kathang isip, hindi ho ito bigla-bigla. Ito po ay totoong sinabi niya, no? At paulit-ulit pa niyang sinabi, ilang beses niya pong sinabi yan, no? Ilang video yung pinakita, kung ilang beses, ilang iba-ibang araw ng kanyang mga sinabi yung kanyang pagbabanta na yan. At dun sa investigasyon ni Lotok nung isang araw, nakita rin na kumbaga after viewing this, ang kanilang conclusion, ang kanilang findings ng NBI, meron ngang sala o nag-commit sa kanilang paningin ng grave threats sa pagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin. At ito po hindi lang po grave threats pero umaabot din sa inciting to sedition. So ngayon, ang tanong dito, siguro kaya nga last na lang nila na idadagdag si Attorney Matibag, NBI Attorney Director. Matibag, si Melvin, is that paano ikokonekta ito sa impeachment dun sa fitness ni Vice President Sara. Kasi nga, yung ibang mga testigo, yung mga ibang nandoon o yung mga journalist na sinabi mo nga, kitang-kita naman na kumbaga collaborative lang ang testigo. At siguro yung psychiatrist na sinasabi nila, baka nga sabi nila hindi na kailangan kasi napatunayan na at meron ng conclusion yung NBI na meron na nga kumbaga threat na merong panganib at merong inciting to sedition na malamang yun na rin po ang siguro punto na ibibigay nung psychiatrist din, no? Yung ano ba yung tingin sa threat na yan, yung interpretation ng threat na yan, which nandun na po sa conclusion na din ng NBI, which sabi ko nga, pagdating ni Attorney Matibag sa Tuesday, baka yun lang po ang ma-reinforce niya, maidagdag niya sa conclusion na investigasyon at paano gumawa ng conclusion yung NBI dun sa mga nasabi o nagawa ni Vice President Sara. As someone na outsider katulad natin looking in, tingin nyo ba yung yung fourth article na grave threats and ang natitira na lang testimonya ay si Attorney Melvin Matibag, na tingin nyo ay may probative value rin, no, na sa pag-testify sa Tuesday, tingin mo yung palang sa fourth article na yon at magwa-wind up sila ang prosecution, medyo nakikita mo ba malakas ito na somehow na isa sa mga articles na inilalaban ng prosecution? Opo, nakita ko po na malinaw yung paglatag nila. As I said, makitang-kita yung existence ng grave threat, yung existence ng inciting of sedition, at kitang-kita na kung ang Vice Presidente kayang gawin ito, manakot at magbanta at kumuha ng assassin, ito ba asal ng isang Vice Presidente na gusto natin na isang public servant? So, klaro po yun. Kita po yun na yung meron pang motibo kasi nga tinanong kung kunyari may mangyari kay Pangulong BBM, sino po ang magbe-benefit? At sinagot po din yan nung testigo na si Vice President Sara. Being the Vice President, of course, will benefit should anything happen to the President. At malinaw din po na sinabi nga na kahit naman sino, dahil may bantang ganito, malinaw din na kahit sino pwedeng gawing itong dahilan para may gawin na masama kay First Lady, kay President BBM, kay Speaker Martin, at gawing rason itong itong pagbanta ni Vice President Sara laban po sa kanila. So malinaw po yun, yung Article 4 na yun, sa tingin ko maganda na rin na binawasan ng mga testigo para bumilis-bilis din ang takbo ng trial. Kasi nga, palaging sinasabi na baka abutin to ng mahigit isang taon. So maganda na rin na yung move ng prosecution to dispense with the testimony. I-limit yung kanilang testimony kay Attorney Melvin Matibag. Kung hindi nila natibag yung dalawang testigo, baka hindi nila talaga matibag si Matibag. Okay. Nako, maraming salamat ho, Attorney Howard, sa oras ninyo. At kapos na ho tayo sa oras, pero maraming salamat sa legal opinion and insights nyo. Salamat po. Anytime. Good morning. Good morning. Yan o si Attorney Howard Calleja, spokesperson ng Trillion Peso Movement, convener ng Sambayan Coalition. Nako, ipasok lang ho natin. Meron lang ho tayong flash report